Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw, sa karunungan at hilig sa misteryo. Maligayang pagdating sa ating kanal, kung saan sinisilip natin ang mga nakatagong kahulugan sa bawat araw na lumilipas at binubuksan ang mga aklat ng sinaunang kaalaman. Ngayon, ating babagtasin ang isang araw na puno ng kakaibang enerhiya. Isang araw na tila tahimik, ngunit nagtatago ng malalalim na babala at sikreto para sa mga marunong bumasa ng mga sinyalis ng kapalaran. Ito ang Setyembre 13, isang araw na, sa unang tingin, ay tila karaniwan sa ating kalendaryo. Walang malakas na selebrasyon, walang pambansang piyesta na nagtatakda ng kanyang kahalagahan. Ngunit huwag kayong magpapadala sa panlabas na anyo. Ang mga pinakamalalim na hiwaga ay madalas nagtatago sa pinakamadilim na sulok, sa mga araw na tila hindi napapansin. Dahil ngayon, nagkakaroon ng kakaibang pagtaas ng enerhiya ang mga salita, ang mga lihim, at ang mga babala na matagal nang binubulong ng hangin. Ngayong Setyembre 13, nakatindig tayo sa isang hangganan kung saan ang tila ordinaryo ay maaaring maging simula ng isang serye ng hindi pangkaraniwang pangyayari. May mga puwersang kumikilos sa dilim, naghihintay na pukawin, naghihintay na marinig. Hindi ito isang araw ng ingay, kundi ng pagmamasid, ng pakikinig at ng pag-iingat sa bawat bigkas. Ito ang araw ng nakatagong kapahamakan. Sa ating kalendaryong Kristiyano, ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Juan Crisostomo, isang dakilang obispo at ama ng simbahan na kinilala dahil sa kanyang pambihirang galing sa pagtatalumpati. Kaya nga tinawag siyang Chrysostomo o Golden Mouth, ang ginintuang dila. Siya ay isang taong nangaral ng katotohanan ng walang takot, bumalikwas sa katiwalian, at ipinagtanggol ang mahihirap kahit pa ito ay nangahulugan ng pagpapahirap at pagpapatapon sa kanya. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa kapangyarihan ng mga salita at sa panganib na dala nito kapag ginamit sa kabutihan laban sa kasamaan. Sa araw na ito, marami ang lumalapit sa kanya upang humingi ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan, ng karunungan upang magamit ang dila sa pagpapakalat ng pag-asa at hindi ng galit. Humihingi sila ng gabay sa paggawa ng tama, ng proteksyon laban sa paninirang puri at ng pagpapagaling sa mga sakit, lalo na sa mga may kaugnayan sa lalamunan at dila. Ngunit sa ilalim ng kristyanong pagdiriwang na ito, nananatili ang mga ugat ng ating sinaunang paniniwala, ang mga pamahiin at ritual na minana pa natin sa ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga enerhiya ng panahon, ang pagbabago ng araw at buwan, ang tahimik na bulong ng kalikasan, lahat ito ay naghahatid ng sarili nitong mga paalala at babala. Ang araw na ito ay tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, sa pagitan ng banal at ng makapangyarihan. Si San Juan Crisostomo ay ipinanganak sa Antioquia, ngayon ay Antakya, Turkey, noong 347 AD. Ang kanyang pangalang Crisostomo ay hindi niya orihinal na pangalan, kundi isang bansag na ibinigay sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan bilang pagkilala sa kanyang kahusayan sa oratoryo. Isang dalubhasa siya sa retorika at teolohiya, isang tagapangaral na ang boses ay parang trumpeta ng katotohanan. Ngunit bago pa man niya makamit ang taguring ito, dumaan siya sa malaking pagsubok at paglalaan. Isipin ninyo ang isang batang Juan na lumaki sa isang panahon ng malaking kaguluhan sa politika at relihiyon. Nagmula siya sa isang marangal na pamilya, ngunit mas pinili niya ang simpleng buhay ng isang monghe. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa isang kuweba, nagpakalunod sa pag-aaral at panalangin, pinatigas ang kanyang katawan at isip,
Ngunit ang kanyang kalooban ay hindi lang para sa pagmumuni-muni. Ang kanyang dila ay ginawa para magsalita, para magbigay liwanag. Sa loob ng 6 na taon, pinahirapan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral at pag-aayuno. Halos ikapahamak niya ang kanyang kalusugan. Ngunit ang paghihirap na ito ay humubog sa kanyang espiritu, pinatalim ang kanyang pangunawa at pinatibay ang kanyang loob. Nang siya ay bumalik sa Antioquia, ang kanyang mga sermon ay parang mga kidlat na bumababa mula sa langit, ginigising ang mga natutulog na kaluluwa at sinisisi ang mga taong makapangyarihan. Walang takot siyang kinontra ang korupsyon, ang karangyaan ng mayayaman at ang imoralidad ng mga namumuno. Hindi niya pinatawad ang sinuman, maging ang emperador at ang kanyang asawa, si Empress Eudoxia. Isipin ninyo ang galit ng isang empress na kinontra ng isang pari. Ngunit si San Juan Crisostomo ay hindi umatras. Nagpatuloy siya sa pagiging tinig ng mga walang tinig, ang tagapagtanggol ng mga inaapi. Ang kanyang mga sermon ay hindi lamang nagbigay inspirasyon, kundi nagdulot din ng pagbabago. Pinagtawanan niya ang kasakiman, kinondena ang mga labis-labis na piging, at hinikayat ang mga mayaman na ibahagi ang kanilang kayamanan sa mga mahihirap. Dahil sa kanyang katapangan at walang pag-aatubiling paninindigan sa katotohanan, naging marami ang kanyang kalaban. 2 beses siyang ipinatapon, dinala sa malalayong lupain kung saan siya pinahirapan at pinagmalupitan. Sa bawat pagpapatapon, ang kanyang mga tagasunod ay nag-alsa at ang galit ng mga tao ay bumangon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang kanyang pananampalataya. Nagpatuloy siya sa pagpapakalat ng ebanghelyo, sa pagsusulat ng mga liham, at sa pagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang sa kanyang huling hininga. Pumanaw siya sa Cumana, Pontus noong Setyembre 14, 407 AD habang ipinatapon. Ngunit ang kanyang huling mga salita, luwalhati sa Diyos sa lahat ng bagay, ay sumasalamin sa kanyang buong buhay. Ang kanyang ginintuang dila ay maaaring natahimik, ngunit ang kanyang legado ay patuloy na bumubulong ng katotohanan sa bawat henerasyon. Ang kanyang buhay ay isang malakas na paalala sa atin na ang mga salita ay may kapangyarihang magpabago ng mundo, magbigay liwanag sa dilim, at magbigay lakas sa mahihina. Ito ang mga aral na bumabalot sa Setyembre 31, nagpapaalala sa atin na ang bawat salita ay may timbang, may kapangyarihan at may kahihinatnan. Ngayon, dumako tayo sa mga senyalis ng kapalaran na maaaring magpakita sa araw na ito. Ang mundo sa paligid natin ay laging nakikipag-usap sa atin, sa mga bulong ng hangin, sa kilos ng mga hayop, at maging sa mga pangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga matatanda sa ating kultura ay matagal nang nakikinig at nagbabasa sa mga tandang ito. Narito ang ilang mga pambansang pamahiin at paliwanag, mga palatandaan sa panahon at ani. 1. Kapag may biglang paglamig ng hangin sa gabi at may ambon sa umaga sa Setyembre 13, ito ay hudyat na malapit na ang tagtuyot at magiging matumal ang ani ng mais. Ang ambon ay pinaniniwala ang luha ng kalikasan sa darating na paghihirap. Kung makakakita ka ng maraming uwak na lumilipad patimog sa araw na ito, tanda ito ng mahabang tag-ulan at masaganang ani ng palay. Ang mga uwak ay itinuturing na mga mensahero ng kalikasan. 3. Kapag ang mga butiki sa bahay ay tila mas tahimik at nagtatago kaysa karaniwan, ito ay maaaring senyalis ng papalapit na bagyo o malakas na ulan. Ang mga butiki ay may kakayahang maramdaman ang pagbabago ng presyo ng hangin. 4. Kung ang ulap ay hugis bangka o tila umaagos na ilog sa silangan sa umaga, ito ay tanda ng magandang panahon at maaliwalas na paglalakbay. Paborable ito para sa mga mangingisda at naglalayag. Ang pagbulong ng hangin
na tila humihilik sa gabi ay sinasabing babala ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang hininga ng hangin ay sumasalamin sa hininga ng ekonomiya. 6. Kung ang mga dahon ng puno ng saging ay biglang naninilaw at nalalagas ng walang dahilan, ito ay babala ng posibleng pagdami ng peste sa mga taniman na maaaring makasira sa ani. 7. Ang pagsulpot ng hindi karaniwang dami ng alitaptap sa gabi kahit na hindi pa tag-init ay sinasabing magandang senyalis ng swerte at kasaganaan. Ang alitaptap ay nagdadala ng liwanag sa dilim. Mga palatandaan sa bahay at pinansyal. 1. Ang biglang pagkabasag ng salamin o pinggan sa araw na ito ng walang halatang dahilan ay hindi lang malas, kundi senyales na may masamang enerhiya sa loob ng bahay. Maaaring may inggit o galit na nakatago sa inyong tahanan. 2. Kung biglang makakita ka ng butil ng bigas na nakakalat sa sahig pagkatapos kumain, kahit na wala namang nagtapon, ito ay babala na kailangan mong magtipid at mag-ingat sa iyong pera. Ang pagkakalat ng bigas ay simbolo ng pag-aksaya at pagkaubos. 3. Ang paulit-ulit na pag-ubo o pagsakit ng lalamunan sa araw na ito ay maaaring hindi lang simpleng sakit, kundi isang babala na mag-ingat sa mga salitang iyong binibitawan o sa mga impormasyong iyong naririnig. Ang iyong dila ay maaaring nasa panganib. 4. Kung makakita ka ng gagamba na gumagapang pababa mula sa kisame sa araw na ito at hindi mo ito saktan, ito ay tanda ng hindi inaasahang swerte o balita ng kayamanan na paparating. Ang gagamba ay naghahabi ng kapalaran. Ang paghahanap ng barya na may butas sa gitna ay isang malakas na tanda ng proteksyon laban sa masamang espiritu at inggit, lalo na kung ito ay makikita mo. Sa Setyembre 13, ibigay ito sa isang matanda bilang tanda ng paggalang. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng mahahalagang mensahe mula sa iba pang dimensyon, lalo na tungkol sa iyong mga salita at kinabukasan. Ang panaginip tungkol sa gintong barya o bagay na kumikinang. Ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Maaaring ito ay isang senyales na ang iyong mga salita, kung gagamitin ng matalino at may katotohanan, ay magiging napakalakas at magdadala ng biyaya o isang babala na ang kasakiman sa salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Kung nanaginip ka na nawawalan ka ng dila o hindi makapagsalita, ito ay isang malalim na babala. Mayroong isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan ikaw ay pinipigilan o ikaw mismo ang pumipigil sa iyong sarili na magsalita ng katotohanan. Huwag hayaang mangyari ito. Kung nanaginip ka naman na may humahawak sa iyong dila, mag-ingat sa mga taong may masamang hangarin na gusto kang gamitin o siraan. Ang panaginip na binibigyan ka ng isang aklat o sulat, ito ay senyales ng nalalapit na karunungan o isang importanteng mensahe na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Kung ang aklat ay gawa sa luma at gintong material, ito ay lalong nagpapahiwatig ng espiritual na gabay. Kung nanaginip ka ng umaapaw na tubig na malinaw at dalisay, ito ay tanda ng paglilinis, pagpapatawad at pagpapanibago. Ang iyong emosyon at espiritu ay malapit ng lumaya. Kung ang tubig naman ay madilim at malabo, ito ay babala ng pagkalito, mga problema sa emosyon, o ang pagkakaroon ng nakatagong sakit. Ang panaginip na sumisigaw ka ngunit walang lumalabas na boses. Ito ay nagpapahiwatig ng matinding pagkabigo o pagnanais na magpahayag ng sarili ngunit walang lakas ng loob. Kailangan mong hanapin ang iyong boses. Kung nanaginip ka ng isang puno na may gintong dahon, ito ay tanda ng isang natatanging pagkakataon o isang malaking pagpapala na darating sa iyong buhay na konektado sa iyong pamilya o pamana.
Mga isinilang sa araw na ito, ang mga taong ipinanganak sa Setyembre 13 ay pinaniniwala ang mayroong natatanging ugali at kapalaran. Sila ay madalas na pinagkalooban ng talino at likas na kakayahang magsalita at manghikayat. Sila ay mga natural na lider. Ang kanilang mga salita ay may timbang at nagbibigay inspirasyon. Gaya ni San Juan Crisostomo, sila ay may paninindigan sa katotohanan at katarungan. Hindi sila natatakot na labanan ng mali, kahit pa ito ay mga hulugan ng pagharap sa oposisyon. Ang kanilang puso ay busilak at ang kanilang mga prinsipyo ay matibay. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan sa salita ay maaari ring maging kanilang kahinaan. Kung hindi gagamitin ng may pag-iingat, ang kanilang mga salita ay maaaring magdulot ng sakit o pagkakagulo. Kailangan nilang matuto ng pagkontrol sa kanilang dila na ang lakas ay dapat may kasamang pagkamahinahon. Sila ay matatag, ngunit minsan ay maaaring maging matigas ang ulo. Ang kanilang buhay ay madalas na puno ng paglalakbay, pag-aaral at mga pagsubok na magpapatalim sa kanilang kalooban. Sila ang mga tagapagsalita para sa mga hindi makapagsalita, ang mga liwanag sa dilim, mga iminanghal, name days. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang mga pangalan na may kaugnayan kay San Juan Crisostomo. Kabilang dito ang mga pangalang Juan, John, Jonathan, Joanna, Crisostomo at Goldie, na ang ibig sabihin ay ginto na nauugnay sa golden mouth. Ang mga Juan, halimbawa, ay kadalasang malakas ang kalooban at may matinding paninindigan. Sila ay tapat sa kanilang mga paniniwala at handang lumaban para sa kung ano ang tama. Sila ay kadalasang may matalas na isip at kakayahang maging leader. Ngunit tulad ng iba pang ipinanganak sa araw na ito, kailangan nilang mag-ingat sa kanilang mga salita na hindi ito maging dahilan ng pagkakagulo o hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ating tuklasin ang mga tradisyon at ritual na maaari nating sundin upang igalang ang enerhiya ng araw na ito at protektahan ang ating sarili mula sa anumang masasamang impluensya. Alalahanin, ang mga ritual ay hindi lamang formal na kilos, kundi mga paraan upang ipahayag ang ating intensyon, pananampalataya at paggalang sa mga puwersang higit sa atin. Mga tradisyon at ritual sa araw na ito. 1. Ritual ng paglilinis ng dila at salita para sa katotohanan at proteksyon. Layunin. Upang linisin ang mga salita, alisin ang anumang negatibong kapangyarihan na maaaring nakakabit sa dila at humingi ng karunungan para sa makatotohanan at nakapagpapagaling na pananalita. Ano ang kailangan? Isang baso ng malinis na tubig. Mas mabuti kung galing sa bukal or gripo na may bendisyon. Isang piraso ng asin, sea salt. Isang dahon ng laurel, bay leaf. Kailan at paano gagawin? Gawin ito bago sumikat ang araw o bago ka matulog sa gabi ng Setyembre 13. Humawak ng isang baso ng tubig, ihulog ang isang kurot ng asin at ang dahon ng laurel. Tumingin sa tubig, ipikit ang mata at dahan-dahang huminga ng malalim ng 3 beses. Isipin ang lahat ng mga salitang iyong binitawan na maaaring nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng gulo. Ngayon, isipin ang iyong dila at ang kapangyarihan nito. Dahan-dahang bigkasin ang sumusunod na panalangin o intensyon sa Filipino o sa iyong sariling salita. Sa tubig na dalisay, asin na bumubuo at dahon ng laurel na nagbibigay proteksyon, linisin ang aking dila. Alisin ang lahat ng dumi, inggit at kasinungalingan. Naway ang aking mga salita ay maging daluyan ng katotohanan, pag-ibig at pagpapagaling. Naway maprotektahan ako mula sa mga salitang may masamang hangarin at naway magkaroon ako ng lakas ng loob na magsalita ng tama at totoo. Ito ang aking hangarin, ito ang aking panata. Pagkatapos, dahan-dahang inumin ng kalahati ng tubig
na iniisip ang paglilinis mula sa loob. Ang natitirang tubig ay ibuhos sa lupa o sa halaman bilang pagpapalaya ng mga negatibong enerhiya. Ang dahon ng laurel ay maaaring itago sa iyong pitaka para sa proteksyon o sunugin bilang isang pagpapalaya. 2. Ritual ng pag-aalay sa tahimik na lakas para sa kapayapaan ng isip at lalamunan. Layunin upang makahanap ng panloob na kapayapaan, paggaling sa lalamunan o boses, at lakas upang harapin ang mga hamon ng may pagkamahinahon. Ano ang kailangan? Isang puting kandila, maliit na mangkok ng honey, pulot, isang tahimik na lugar. Kailan at paano gagawin? Sa gabi ng Setyembre 13, maghanap ng isang tahimik na lugar sa iyong bahay. Sindihan ang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan at kapayapaan. Ilagay ang maliit na mangkok ng pulot sa tabi ng kandila. Ang pulot ay sumisimbolo sa katamisan ng salita at paggaling. Umupo ng tahimik, ipikit ang mga mata, huminga ng malalim ng ilang beses. Ituon ang iyong isip sa iyong lalamunan at sa iyong boses. Isipin ang anumang pagkabahala, sakit, o pagdududa na nararamdaman mo tungkol sa iyong kakayahang magsalita o ipahayag ang iyong sarili. Dahan-dahang humawak ng kaunting pulot sa iyong daliri at ipahid sa iyong lalamunan. Sa labas, isipin na ang pulot ay nagpapagaling at nagpapatamis sa iyong boses at mga salita. Bulungan ng kandila ng iyong mga kahilingan para sa kapayapaan, kalinawan sa pagsasalita, at paggaling ng anumang sakit sa lalamunan. Maaari mong sabihin, "O dakilang espiritu, bigyan mo ako ng kapayapaan, gawing matamis at makatotohanan ang aking mga salita. Paggalingin ang aking lalamunan at ipagkaloob sa akin ang tahimik na lakas na kinakailangan upang ipahayag ang aking sarili ng may pagmamahal at katotohanan." Hayaan ang kandila na masunog ng buo. Kung ligtas itong gawin, kung hindi, patayin ito ng maingat at itago sa isang ligtas na lugar. Ang natitirang pulot ay maaaring kainin o ibahagi sa mahal sa buhay. 3. Ritual ng pagtatanim ng intensyon para sa paglago at kasaganaan sa salita. Layunin upang itanim ang mga positibong intensyon sa pamamagitan ng mga salita na magbubunga ng paglago at kasaganaan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ano ang kailangan? Isang maliit na buto ng halaman, kahit anong uri, isang maliit na palayok na may lupa, isang piraso ng papel at panulat. Kailan at paano gagawin? Sa umaga ng Setyembre 13, isulat sa piraso ng papel ang iyong intensyon. Halimbawa, naway ang aking mga salita ay magdala ng biyaya sa aking pamilya, o naway ang aking komunikasyon ay maging malinaw at epektibo sa aking trabaho. Gamitin ang mga positibong salita. Idikit ang buto sa papel na may nakasulat na intensyon. Ilibing ang buto at papel sa palayok na may lupa. Habang nagtatanim, bigkasin ang iyong intensyon ng malakas o sa iyong isip. Isipin na ang bawat salita ay bumubuo ng enerhiya na sumisipsip sa buto. Diligan ng buto na sinasabing, "Katulad ng pagtubo ng butong ito, naway lumago at mamunga ang aking mga salita. Mula sa dila, tungo sa lupa, naway ang aking mga intensyon ay maging totoo." Alagaan ang halaman. Ang paglago ng halaman ay sumasalamin sa paglago ng iyong intensyon. 4. Mga kulinaring tradisyon. Sa araw na ito, mas mainam ang simpleng pagkaing nagpapalakas sa katawan at nagpapakalma sa espiritu. Iwasan ang mga maingay na pagkain o pagkaing masyadong maanghang na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan. Nilagang saging na saba at kamote. Ito ay nagpapakita ng pagiging simple at pagpapahalaga sa mga biyayang galing sa lupa. Ang mga ito ay nakakapagpapakalma
at nagbibigay lakas. Sopas na may gata at gulay. Ang mga sopas ay nakakapagpainit ng katawan at nakakapagpakalma ng lalamunan. Ang gata ay nagdaragdag ng katamisan at kayamanan, sumisimbolo sa matatamis na salita, minatamis na kalamay o biko. Ang malagkit na pagkain ay pinaniniwalaang makakapagpalapit ng swerte at makakapagpatibay ng ugnayan. Ang katamisan ay sumisimbolo sa matatamis na dila at kapayapaan. Sa pagkain nito, isipin na ang iyong mga salita ay magiging matamis at mabuti. Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating paglalakbay, ang mga pangunahing bawal sa Setyembre 30. Ito ang mga dapat nating iwasan upang hindi natin pukawin ang mga negatibong enerhiya o magdulot ng kapahamakan sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Tandaan, ang mga bawal na ito ay hindi lamang mga lumang pamahiin. Ang mga ito ay mga babala mula sa mga sinaunang kaalaman, dinisenyo upang panatilihin tayong ligtas at payapa sa gitna ng mga hindi nakikitang puwersa. Mga pangunahing bawal sa araw na ito. 1. Mga banta ng dila at salita. Huwag magsumpa, manira o magpalaganap ng tsismis. Sa araw na ito, ang kapangyarihan ng dila ay pinalakas. Ang bawat negatibong salita, sumpa o tsismis na iyong bibitawan ay hindi lamang magbabalik sa iyo ng 10 beses, kundi magiging isang selyo ng kamalasan. Ayon sa mga matatanda, ang bawat masamang salita ay parang kutsilyong tumatama sa iyong kaluluwa na nagiiwan ng sugat na mahirap pagalingin. Maaari kang magkasakit sa lalamunan, magkaroon ng pagkalito sa isip o maging sanhi ng pagkakagulo sa iyong pamilya o komunidad. Iwasan ang walang kabuluhang pag-aaway o pagtatalo. Ang pagtaas ng boses o ang pakikipagtalo ng walang saysay ay magbibigay daan sa mga masasamang espiritu na makapasok sa iyong tahanan o sa iyong puso. Ang araw na ito ay para sa introspeksyon, hindi para sa gulo. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng matagalang pagtatalo sa pamilya o pagkakawatak-watak ng relasyon. Huwag mangako kung hindi mo kayang tuparin. Ang mga pangako na hindi natutupad sa araw na ito ay may mas mabigat na karmang dala. Ito ay nagpapakita ng kawalang galang sa iyong mga salita at sa taong pinangakuan. Maaari kang mawalan ng tiwala sa iyong kapwa o mas masahol pa, magkaroon ng di inaasahang pagkalugi sa pinansyal. 2. Mga babala sa bahay at pamumuhay. Huwag magwalis sa gabi, lalo na palabas ng pinto. Ito ay isang matandang pamahiin sa Pilipinas at mas malakas ang epekto sa Setyembre 31. Ang pagwawalis sa gabi ay pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte at pagpapala palabas ng iyong tahanan. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng paghihirap sa pinansyal at pagkawala ng kapayapaan sa loob ng bahay. Iwasan ang pagputol ng kuko sa gabi. Bukod sa hindi ito magandang tingnan, ang pagputol ng kuko sa gabi ay sinasabing nag-aanyaya ng masamang espiritu na mangolekta ng iyong mga kuko. Pinaniniwalaan din na ito ay nagdudulot ng malas at sakit sa mga darating na araw. Huwag mag-iwan ng labis na maruming pinggan sa lababo. Ang maruming pinggan ay simbolo ng pagiging pabaya. Sa araw na ito, ang pag-iiwan ng maruming pinggan ay maaaring mag-imbita ng masamang swerte sa iyong kabuhayan at kalusugan. Sinasabing ito ay nag-aakit ng mga sakit at kahirapan. 3. Mga lihim ng pananalapi. Huwag magpautang o mangutang ng malaking halaga. Sa araw na ito, ang mga transaksyon sa pera ay maaaring maging komplikado. Ang pagpautang ay maaaring maging dahilan upang hindi na ito maibalik, at ang pangungutang ay maaaring magdulot ng mas matinding pagkakautang. Iwasan ang malalaking desisyon sa pera. Huwag magpakita ng labis na kayamanan o pagyayabang.
Ang pagyayabang o pagpapakita ng kayamanan ay maaaring mag-akit ng inggit mula sa ibang tao na magdudulot ng negatibong enerhiya sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nangangailangan ng pagkamahinahon at pagpapakumbaba. Fourth, mga bawal sa pakikisalamuha. Iwasan ang pagsisimula ng bagong kumpanya o proyekto na nangangailangan ng pagsasalita. Dahil sa pinalakas na enerhiya ng dila, maaaring magkaroon ng miskomunikasyon o hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na magplano at maghanda, ngunit huwag ilunsad ang anumang bago na nangangailangan ng kritikal na komunikasyon. Huwag lumabas ng bahay ng may galit o sama ng loob. Ang negatibong enerhiya na dala mo ay maaaring magbalik sa iyo sa anyo ng malas o aksidente. Linisin ang iyong puso at isip bago ka humarap sa labas ng mundo. Huwag kalimutan ang magpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan ng biyaya. Ang pagiging balewala sa mga pagpapala ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga ito. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, sa Setyembre Matrisin, tandaan na ang bawat araw ay may sarili nitong kwento, sarili nitong enerhiya. Ang mga babala at tradisyon na ating tinalakay ay hindi lamang mga lumang paniniwala, kundi mga gabay na nagpapaalala sa atin na maging maingat, maging mapagmatyag, at maging responsable sa ating mga salita at gawa. Ang dila ay isang makapangyarihang sandata, ngunit maaari rin itong maging isang bitag. Gamitin ito ng may pag-iingat, may karunungan, at may pag-ibig. Mag-ingat sa bawat bigkas at naway ang inyong mga salita ay maging daluyan ng biyaya. Maraming salamat sa inyong panunood at hanggang sa muli nating pagtuklas sa mga hiwaga ng ating kultura. Mag-iwan ng komento kung ano ang inyong saloobin at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga nakamamanghang kwento. Ingat po kayo.